trials come, my devotional life is richer. When temptations arise, I come to God for strength to find. There are moments when I forget my God. It's when life seems to be okay. Lord, I need you more today. When my life is fine and great, when everything is going my way, in times when I let go of your hand, when pride seat in my heart, when self becomes the center, that's when I need you the most. Like David when I'm on a mountain top, when I'm winning battles left and right, when ministry's going well, when I feel I can't do anything. On these moments I'm the most prone to wander. I need you in missions. Lord, I need you more today. When my life is fine and great, when everything is going my way, in times when I let go of your hand, when pride seat in my heart, when self becomes the center, that's when I need you the most. Lord, I need you more today. Atong pasalamatan ng Ginoo labos sa tanan tungod sa panalangin, grasya nga atong nabatunan labi na sa gasa sa kinabuhi. Atong pasalamatan atong mga kaigsunan nga nagapaminaw, nagatanaw sa atong Hope Channel sa bisang asa dapita dinhi sa Hope Channel Cebu, Hope Channel Mindanao, lain-lain nga mga Hope Channel. Atong pasalamatan atong mga kaigsunan nga nagasubaybay. Niining taknaa atong pagkatun-an ang balaan niya kasulatan. Atong tun-an ang usa sa mga milagro ni Ginoong Hesus, usa sa mga milagro ni Ginoong Hesus. So, akong gihangyo kamo sa pag-abli sa inyong balaan niya kasulatan dinhi sa Marcos kapitulo 10, mga bersikulo 46 ngadto sa 52. Ato kining pagabasahon o ako ning pagabasahon sa pinulungan nga langyaw, English nga pinulungan dinhi sa Marcos kapitulo 10 mga bersikulo 46 ngadto sa 52. Ato kining basahon. Ingon dinhi sa langyaw nga pinulungan, English. Now it came to Jericho, as he went out of Jericho with his disciples and a great multitude, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the road side begging. 47. And when he heard it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, Son of David, have mercy on me. Then many warned him to be quiet, but he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. 49. So Jesus stood still and commanded him to be called.
Then they called the blind man, saying to him, Be of good cheer, rise, he is calling you. 50. And throwing aside his garment, he rose and came to Jesus. 51. And Jesus answered and said to him, What do you want me to do for you? The blind man said to him, Rabbi, that I may receive my sight. 52. Then Jesus said to him, Go your way, your faith has made you well. And immediately he received his sight and followed Jesus on the road. Let us pray. Our great God and kind, loving Heavenly Father, we humbly come into the throne of grace this very moment. We ask you to please forgive us from all our unrighteousness. Have mercy on us. May your presence, through the power of the Holy Spirit, be upon us. In the name of Jesus, the Christ we pray. Amen. One of the scholars nagapamatuod nga kini siya nahitabo. This took place a Sunday morning. And it was the last Sunday before Jesus' death. 5 days later, Jesus was crucified. And this was the last time Jesus went to Jericho. And at the door of the city, Jesus met Bartimaeus. This story will help us to understand many realities related to our needs, our experiences, and even our hope. Bartimaeus, the blind of Jericho, will help us to see the truth. With all respect to the blind person, we may say that blindness describes very well the condition of a sinner. Ang pagkabuta, nagahulagway sa kahimtang sa makasasala. Mauni ay sa katapusan nga kapanahunan, sa katapusan sa libro diha sa pinadayag, gihulagway nga ang last day church nga mao ang Laodicea nga poor, naked, and blind. We are spiritually blind. We are not perfect. The last church in the Bible nga gi-describe sa pinadayag nga poor, blind, and naked. We cannot see because we are blind. We are blinded by pride. We are blinded by envy, jealousy, ever surmising, ever speaking, impatience, prejudice, selfishness, covetousness. Kining mga butanga, sometimes naataani. We are spiritually blind and we need the power of the Holy Spirit na atong muanhi kanato og makakita ta. Bartimaeus illustrate the state of a sinner. Pero atong pagkatun-an karon, giunsa ni Bartimaeus? Giunsa ni Bartimaeus? And when he heard Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, Son of David, have mercy on me. And many warned him to be quiet. Jesus, his Son of David, have mercy on me. Bartimaeus illustrates the state of a sinner. But what Bartimaeus did illustrate what a sinner must do. Kinsa may dili makasasala ka nato diri. Kinsa may hingpit ito mahigala may igsoon. Wala, we are all sinners. We need the power of the blood of Jesus Christ. From time to time, na kinahanglan kita sa paghugas sa atong sala. We need to call the name of Jesus. O mao kini si Bartimaeus, gitawag niya ang ngalan ni Jesus, Jesus, Son of David, have mercy on me. That is what a sinner must do. This is what we should do. We should call the name of Jesus. Amen? We should call the name of Jesus. And he heard that Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus of David, have mercy on me. Then many warned him to be quiet, but he cried all the more, Son of David, have mercy on me. So Jesus stood still and commanded him to be quiet. Then they called the blind man, saying to him, Be of good cheer, rise,
He schooleth thee. Mga kaigsuonan, mga higala, atong nakita dinhi nga dunay duha ka klase nga mga grupo sa katawhan. There are two groups of people here play a very important role in this narrative. First, the one who discouraged Bartimaeus, 48, many want him to be quiet. Ingon ang grupo sa awan, hoy, saba diha, hoy, paghilom diha. Walay time kanimo maminaw ang atong master. Walay panahon magapaminaw kanimo. Sige ng Jesus, you need to be quiet. Higala igsoon sometimes. Bawat sunong kinabuhi. Nga naay mga tao gamiton sa yawa. Sa pagpadlong kanimo. Sa pagtawag ni Ginoong Hesus. Sa matag panahon ug unya. Dunay mga problema. Dunay mga lain-lain nga mga problema nga moabot sa kinabuhi nga ato mao lamang ang pagduol ni Hesus pero gamiton sa yawa. Aron ikaw dili og dili makaduol ni Ginoong Hesus. Do not listen to the voice of Satan. Satan insinuation. Are you reading your Bible? Munos panahon nga mubasa ka sa Biblia, itapad mo ang imong cellphone, mas unahon pa ang cellphone pag abli kaysa Biblia. Tinuod dili. Nga usahay panahon sa worship, dili na ka worship. Tungod kay mag-una pa ang mga teleserye diha. Nga mahinungdan, dili katakatawag ni Ginoong Hesus. Doon na yung mga discouragement kung sa itong kinabuhi. But still, we need to come to Jesus. We need to come to Him. And call upon His name. 49. Jesus stood still and commanded him to be called. Then they called the blind man, saying to him, be of good cheer, rise, he is calling you. Mga kaigsuonan, duha kaingon ko ganina, there are two groups of people play a very important role in this particular narrative. Ang 48 o ang 49. Ang 48, katong mga grupo sa mga katawhan nga nagpadiskuryo ni Bartimaeus. Ayaw pagsaba diha, walay panahon si Ginoong Hesus kanimo. Ikaw kabaho nimo. Ikaw, you're a blind and a beggar. Walay panahon ang Ginoo nga magapaminaw kanimo. Walay panahon si Ginoong Hesus nga magapaminaw kanimo. But 49, group of people who encourages Bartimaeus. Asa nga grupo, mga higala, mga igsuonan, kita na bilong. Which group of people are you more identified with? Ingo ka bang ako nga grupo sa tao, grupo pundok nga makapadiskuryo sa ato mga batan-on nga dili mo simba sa simbahan tungod kay grabe ka legalistic kayo ta. O sa mga panahon nga wala tay pag-care, wala nay care. Wala doon na tayo care group. Pero usahay, wala na care. Group na lang. Asa nga grupo? Ikaw o ako, nahisakop na ini. Kini bang grupo sa mga tao nga nagpadiskuryo ni Bartimaeus sa 48 o kini grupo sa 49 nga naga-abi-abi nga gigamit sa Ginoo aron nga papanalinginan si Bartimaeus? Higala igsoon, akong handom, labi na gyud sa nagatan-aw ni ato karon nga programa nga ikaw nabilong na atong grupo sa mga katawhan nga nagaduol og nagatabang nagpagamit sa ang bulahaton nga daghan ang mga hamiling kalag nga badala sa tiilan ni Ginoong Hesus labi na gyud dinhi katapusan nga kapanahonan nga ato karon gipuy-an. 49. Then they called the blind man, saying to him, be of good cheer, rise, he is calling you. 50. And throwing aside his garment,
he rose and came to Jesus. Wow! Sa diha nga si Bartimaeus, dunay grupo nga mga tao nga nagatabang ni Bartimaeus nga ingon sa gitawag ikaw kaniya. Ang grupo ni ingon nga usa nga grupo sa 48, way panahon nimo sa Ginoong Hesus. You are just a blind and a beggar. Way panahon. Pero ang grupo sa 49 o sa kagrupo sab sa katawhan nga gigamit sa Ginoo nga nagatawag kaniya og siya miduol ni Hesus o siya pagduol ni Hesus iyang giwakli ang iyang kupo giwakli niya og siya miduol ni Hesus. Can you picture a garment of a blind and a beggar man? Imo ba na mahulagwa higala igsoon ang sanina garment ang kupo nga kanunay niya gikupo-kupo, kanunay niya gisuot-suot, nga siya usa ka buta o usa ka makililimos. Can you picture that? Imo bang mahulagwa higala igsoon? Kamo nga nagatan-aw ni atong telebisyon, inyo ba mahulagway? Siguro, kini nga iyang kahimtang, dili og dili ni siya higala igsoon nindot. Dili ni siya limpyo. Can you imagine a garment of a blind and a bigger man? Siguro, kung ting-uwan, iya kining ipanong-pandong. Siguro, mabasa na siya sa iyang naong, iyang itrapo, iyang unsa na asa trapo, din pita, sa mata, sa ilong, besan asa inyo. Can you picture that? Unsa inyo makita? Inyo makita ang usa ka baho. Hugaw. Dili nindot ang aw. Hugaw. Baho. And when he came to Jesus, iya kining giwakli ang iyang kupo og miduol siya ni Jesus. Mga kaigsuonan, mga higala nga nagatan-aw karon sa ato nga programa. Usahay ulay milagro sa itong kinabuhi. Tungod kay kita nagasigi og kupo-kupo, nagasuot sa mga butang nga baho, mga sala nga kanutay kupo-kupo. Nagampo kita sa Ginoo. Naghatag kita sa atong kaugalingon og nagaklaim kita. Doon na gitawag og ABC of prayer. Ask, believe, and claim. Yung tao nga, Pastor, Elder, nagampo man ko, I believe, on the ABC of prayer. Nagatuo ko sa ABC of prayer. Ask, believe, and claim. Pero wala man gyapon nako ang panalangin. Wala man gyapon ko magkadawa sa panalangin sa Ginoo. Mga higala may igsoon. Ang libros pinadayag. Isaiah 52 verse 1. But your iniquities had made separation between you and your God, and your sin has made hid his face so that he cannot hear. Ang atong sala may nakapatago siyang naong, atong kasalanan may nakapatago siyang naong, nakapamulag kanato og sa Dios, og ang atong sala mooy nakapatago siyang naong aron siya dili makadungog. But here comes Bartimaeus. Sa diha nga gitawag siya sa katawhan ni gamit sa Ginoo, iyang giwakli iyang kupo og miduol siya ni Jesus. Higala igsoon, aron kita mapanalanginan, aron kita maka-experience sa milagro sa Ginoo, atong ipaubos atong kaugalingon, atong iwakli ang tanan natong mga kasalanan, atong mga sala, pride, envy, jealousy, evil surmising, evil speaking, impatience, prejudice, selfishness, higala igsoon, covetousness. Mao kini ang atong gikupo-kupo usahay nga lisod kaayo paghatag og milagro ang Ginoo alang kanato. Pero panahon ni Bartimaeus, iya kini giwakli. Si Bartimaeus illustrate the state of a sinner.
But what Bartimaeus did illustrate what a sinner must do. We need to come to Him. Og atong iwakli ang atong mga sala nga maoy nakapatago siyang naong aron siya dili makakita og dili makadungog kanato. Kumusta man atong garbos na kinabuhi? Envy, jealousy. Simple kini nga mga word. Pero sultian ta mo igsuon. Mao ni makapatago hinungdan nga dili kita kakita sa mga panalangin sa Ginoo tungod niini. Prejudice, selfishness, covetousness, And Jesus answered and said to him, "What do you want me to do for you?" The blind man said to him, "Rabboni," or Rabbi, that I may receive my sight. Wow! Wa siya mangayo og unsa nga mga butang. Wala siya mangayo og mga material nga mga butang. Worldly thing. Ang iyang gipangayo, ang iyang gikinahanglan sa iyang kinabuhi. Ang gikinahanglan niya nga makakita siya. Ang gikinahanglan kaniya iyang sight, to receive his sight. And Jesus said to him, "Go your way. Your faith has made you well." Lakaw, ang imong pagtuo maoy nakapaayo kanimo. Higala igsoon, kumusta man atong pagtuo? Kumusta man karon ang imong pagtuo nga nagapaminaw ka karon sa ato nga programa? Nagatanaw ikaw sa programa karon, kumusta man ang imong pagtuo? Unsa may problema, unsa may imong gipangayo sa Ginoo nga imong gikanhanglan kanunay nga gitawag nimo ang balaan nga presensya sa Ginoo aron nga maghatag og milagro? Kumusta man ang imong pagtuo? Si Bartimaeus sa diha nga niduol si Jesus, niduol siya ni Jesus, gipangutana siya, unsa may angay kong buhaton alang kanimo Bartimaeus? Ingon si Bartimaeus, "Jesus, I want to see my sight." Iyang pagtuo nga makakita gyud siya. Si Ginoong Hesus mayon kaniya, ang imong pagtuo maoy nakapaayo kanimo. Higala igsoon, kumusta man ang imong pagtuo? Sa kapanahon ni anak, I will tell you my story. Sa kapanahon na igsoon, mga higala, una na kong distrito mao ang Islas Camotes. Pag sulti nga one of the district leaders nako sa Central Visayan Conference, nalipay akong kasing-kasing. Susuway pagduha-duha, gidawat, kauban sa akong kapikas kinabuhi, akong asawa, nga nagatudlo sa AEC, sa una East Visayan Academy. Suway pagduha-duha, huyog mi, og na-assign mi sa Islas Camotes. Ang Islas Camotes, usas sa mga isla dinhi sa Central Visayan Conference nga nindot kaayo ang mga kaigsuunan. Nindot kayo ang mga beach resorts sa Islas Camotes. So, nasign ko sa Camotes. To make the long story short, nasign ko sa Camotes. Pag-abot na ko sa Camotes, pero meron akong buwan sa Camotes. Actually, nasign ko sa Camotes. Pag-assign ako sa Camotes, mga kaigsuunan, gamay lang akong assignment, gamay lang akong first nga distrito diha sa western part sa Camotes. So, Western District. Western Camotes District. Dito ko na-assign.
Nya wa maligi ko'y mga sakyanan, wa mo ko'y motor, wa ko'y bisikleta, unya pag-abot na mo dito, nangutana din ang elder, pag ituyok na ko, pag tuyok, gamay raman kayo nga akong distrito, ingon ang elder, Pastor, unsa ba imong service? Ikaw akong service, sapatos lagi, o sanilas na akong service. Isa nga, Pastor, kini ni ang, mag-unsa man kay nagbisita nimo, kay gamay raman ni, maglakaw ko, sayo, Pastor, uy, kay nga naman, kana ni ang kami din nanubrang among mga sakyanan. Among mga motor na nubra. Na ang mga sakyanan mo, nanubra among mga sakyanan, Pastor. Unya ikaw, magkinini ang lakaw-lakaw ra ka. Engko nga, sige lang, kaya naman sa. Sige, Pastor. Adto ka sa amo para nga papilion ka. Naapoy konsehal dito. Ingon siya nga, Pastor, ari ka diri. Pili diri kung sa imong huwaman nga motor or imo ba ning kinini ang imo ba ning hulog-hulugan? Ingko, sige lang. Bisig asal lang ko. So, naay usa sa tigulang sa iglesia, naa say mga anak ng mga pastors. So, ingon siya, Pastor, kasabot ko nimo, pili ka sa balay, unsa ang imo mga motor ito. Kaya ako mga anak, duha sa akong anak, mga pastors man ha, kini ni ang, bisig cross alang bayri. So, pipili ko maigsoon. Pili motor, lalain nga mga klase nga motor. Dunay mga Lunsin, dunay mga SRM, Sunriser, dunay XRM, dunay Skygo, lain-lain yung klase ng motor. Akong ganahan yung kinig yung Skygo. Saan ganahan maka ng Skygo? Kining Skygo. Kaysa ngalan palang Skygo, muadto nag langit. Oh, so gipapili ko ito. Pagpili na ko ito, finally, akong nakuha gyud katong Sunriser. So sakay na ko sa Sunriser. Uli, tuyok, dali ko kauli kay gamay ra mga distrito. Unya, sa panahon ng usa ka bulan ni kuyog na akong asawa, kay nag-prepare pa mo ito, nakatudlo pa man siya, nag-uba na mi dito sa Islas Camotes. Unya, doon ako igsuon, ang ikaduhan ako kaigsuon, doon ay problema, ang iyang problema, mauna siya gitawag og cancer, breast cancer. Unya, giingnan siya kay ato nga time mag stage 3, breast mag stage 4. Giingnan siya nga Lynn. Ingnan siya sa usa sa mga doctors sa Miller Sanitarium Hospital. Karon Adventist Hospital Cebu. Giingnan siya, Lynn, ako biya naapo ko'y breast cancer, prehanin mo. So sa mga doctors dito, babae po. Ingon siya, gioperahan ko. Pero mamatay mo yung tapos, sige na lang. At least, dili kay sakit. Kaysa ka na imo nga wala operahe, sakit yung kayo na. So, ang akong igsoon, nagdesisyon siya nga opera. Ingon siya nako, dundon man ko sa don. Kining magpa-opera ko. Ingko, oh, sige. Ako sige, kay liman ka ng sakit kayo. Inig kuan sa atake. Piting sakita. Sa doon magpa-opera ko. Sige, magpira. Insa ang problema, kay watay kwarta. Ingko, oh, wag tay kwarta. Ingon siya, asam ta mangita? Ingko, mangita ta. Isusultian ti ka doon. Ang atong Ginoo, grabe nga kaadunahan. Siya tag-iyas sa mga butang makita o dili makita. So, dunay pagtuo siya. Sa ako, positive yun ko. Ginan ko niya. Doon, positive yun ko. Maoperahan yun ko. Sige. Nagplano nga maoperahan yun. Ningon siya, magpa-opera yun siya. Gitanaw na ko, asa man ta ni kwarta. Tapok ko na mo ang tanan plato, tanan nga kaldero, unlan, habol. Basic, unsa ako mga nahuna dito sa among panimalay, tapukon. Dili pa ka abot sa down payment. Kaya ang down payment, nangutan na siya, pila may down payment na sa operahan. Ningon ang doktor ato nga time,
dili na ko isulti, niingon siya nga kining doktor ingon siya, ang atong down payment is 50,000 pesos. Asa man ta ng 50,000 pesos? Nagsige mi og huna-huna asa mig 50,000 pesos. Ingon siya, ako positive yo ko doon. Ingon ako positive yo ko. Positive po ko. Sa positive ko nga naay ihatag ang Ginoo. Dato atong Ginoo. Siya tag-iya sa mga butang makita og dili makita. Unya magpaluya-luya ta. Sabi bitaw, ingon po ko nga bitaw. Dato atong Ginoo. Pagkaugma igsoon, nay nanawag nako. Pagkaugma gyud ay nanawag nako. Rod, kumusta man ka? Ako giinan ko, okay raman. Nga ikaw sa okay raman nga, tuwa siya di ay sa New Zealand. Naa siya friend, dili pa sila ato officially nga sila lover. Pero ingon siya nga doon, Arod, kini na kumusta man si Kuan diya, gisgutan ang tao. Ingon ko, okay kaayo. Sa ikaw, kumusta man ka sa okay raman po, pero nalagi ko nagtubang ko sa kining problema po, pero giampo na mo. So, usap ni problema no, pero talang ka ng bayhana mga kaigsuonan, dili mi kayo, so, usara mi ka, okasyon nga nakaabot mi, kauban siyang iyang umaabot mo nga boyfriend ato nga tayo, dili pa man sila official yun nga nagkahigugma eh. Usara kahigayon, unya nagasustorya ni, balik na po sa New Zealand, nitawag siya nako. So, pagtawag yun sa nga, Rod, kana ni ang unsa may problema nimo ko ingnan ko nga ang problema gyud ani kay akong igsuon dunay cancer, breast cancer, stage 4. Ingon siya, mao ba? Sa kaluoy intaw no? Sa luoy gyud kay noon. Ingon siya nga, nya unsa may problema mo? Ang problema nako kay nagplano siya nga operahan. Pero ang among yatubang karon asa mamig kwartas nga para sa down payment sa iyang operation. Ingon siya nga, pila pod? Ingon ko nga dako-dako lagi nunet. Kay, ang among i-down, nangita mi is 50,000. 50,000. Sa 50,000. Kadako ba na, oy? Sa maol lagi net. Pitig yung dako Ingon siya nga, nga okay ra nimo nga sunod ugma pa ko makapadahan nimo. Dip mura kog natinga, mura kog na surprise ba, mura kog grabe gyud. Ako nahuna nga bahala pag karos ana nimo ipadala ba sa at least na ay kasiguruhan nga imong ipadala. Sa ako nahuna wala ko gusto sa mao banit. Sao? Pero ayaw mag-expect nga kanang 50,000 buong-buog yun ang 50,000 kay kuhaan pa man na sa kini kanang kuan. Kanang Western Union. Okay na ba na iliktok na din Western Union. Kuhaan pa na siya. Kumao ba? Kawa say puangod ano nila, kuhaan pa na nila. Akong gijaming-jaming na lang. Sa huwat ka, sunod nga mga panahon, ugma, ka akong ipadala ang 50,000 pesos, pero dili na sa 50,000 ang maabot sila diha. Sige lang basta ihatag nimo. Can you imagine? Gaampo mi usa ka adlaw pagkaugma gitubag sa Ginoo. 50,000 pesos. Pero dili buong-buo kay kuan pa man sa katong ahinsya nga ipadalaan. So, to make the long story short, nakuha gyud mo dito sa ahinsya. Pag-abot na mo dito, tinuod yun. Dili yun 50,000. 48,000 pesos ang nakuha na mo. Can you imagine? Usa ka adlaw gaampo ang tao nga naghatag dili pagud suod na mo. So nakuha na mo ang kwarta. 48,000 pesos. Gipun-an na mo, nakakita mi og 2,000. Hangtod nga ang iyang pag-ampo, ang among pag-ampo sa panimalay, itubag sa Ginoo nga makapaopera siya og makahatag og down payment nga 50,000.
To make the long story short, nahuman yun. Successful ang operation. Wow, pagagawas na niya. Perting lipayan niya. Praise the Lord, praise the Lord. Lipay kayo siya igsoon tungod kay successful ang operation. Itawag ko sa usa sa mga nagtrabaho dito sa sanitarium. Insang pastor, congratulations, successful good. Ang imong igsoon sa operation. Mugawas na siya. Pero pastor, kanani ang pwede ba ka kanang ikaw mo'y garantor, no? Kaya mugawas man ni siya, inyo dako pa man ni ang inyong balance din he. Sa pila po na sir, balance ni mo pastor, 168,200 pesos. Kuya ko dako po din, no? Sa pastor kay bag-o pa man ka, pwede ra kuhaan na to na imong salary. Ato nang kuhaan o sa pastor 5,000. Ingko ha. Ingko sige. Sa atong kuhaan 5,000 pastor nga pila ra gyud tayo salary pila ra gyud tayo sweldo in town sa intern. Because at the time intern pa mo ko that time. Kuhaan pa gyud og 5,000. Ingko sige sir, kuhaan na da sir. Ato lang ikon ako lang kuan nga akong sweldo kuhaan og 5,000 pesos kada buwan sa ato lang kuanon. Ato lang himuon og kuan lang siguro ang imo diri nga mohatag ka og kuan tag 4-5 na lang siguro at least na kay 500 nga kuan. Awen na kay 500 sa 5,000 at least nga 4-5 lang mong kuan ay imong i-install kada buwan. Sige sir, siguro hunahuna bang ko nga akong sweldo mauni, nya mauni. Mga bata, duha ka buok akong bata at the time duha ka buok akong bata. Akong asawa walay trabaho, wala magtudlo ang akong asawa, ni kuyog nako didto, wala na siya madawat gikan sa eskwelahan. Ang ako na lagi mo dawat ang panalangin sa Ginoo, ang panalangin pod sa mga kaigsuonan. Ang akong gipasalamatan usab kay ang distrito nga akong na-assignan, grabe ka suportado kayo. Wa kay mapalit, kay imagine wa murag wa na kay paliton. Nga naman, ihatag na nila, mutuyo ka, padadaan kag bugas, padadaan kag kanani ang isda, padadaan ka og mga utanon, padadaan ka og mga tanan nga mga lagutmon ipadala. So wa kay magasto dito. Kanya imagine nga na kanindot ang Ginoo nga atong gilagaran. Mga kaigsuonan, sa ako nga distrito nga gi-assignan, grabe ka supportive ang mga kaigsuonan. Susama usab sa tanan nga mga distrito dinhi sa isla sa Central Visayan Conference. Grabe ka suportado nga atong mga kaigsuonan. Unya himo niya 4,500 karabuan ang ikalta sa akong sweldo. Nga akong ihatod dito para gyud nga kini niyang ibayad nako sa 168,200 pesos. Sige. Laktod pagkasulti, nakauli na mi sa among panimalay. Ako igsuon, ni uli na po sa diri sa Bulacau. Kanya ako, nibalik na po ko sa akong distrito. Kaming mga, akong asawa, uban sa mga kabataan. Lipay kayo pagsubisyo sa Ginoo. Unya, sa matag panahon ug unya, ang ako nga wali, grabe pagtuo gina. Kumusta yung pagtuo? Sama sa lisos sa mustasa. Kumusta yung pagtuo? Kuno na pagtuo? Sama sa lisos sa mustasa. Ato nga walihin ang bukid. Kumusta yung pagtuo? Grabe, bago pa ko sa buhat. Grabe, maglukso-lukso, magdagan-dagan. Pagtuo! Kumusta yung pagtuo? Ay, grabe pagtuo. Tibuok simana, tibuok kabuan. Pagtuo ang iwali. Kumusta yung pagtuo? Kumusta imong pagtuo? Pulos pagtuo. Iwali, milagro sa Ginoo. Sa iyang gimilagruhan ang 5 ka mga 5,000 nga mga katawhan. Iyang gimilagruhan ang tubig nga nahimong ilimnon nga tamis. Nga na nga mga milagro akong wali sa una. Unya, pagtuo. Sa kapanahon ni anak, human ko sa wali sa usa ka simbahan
pagkaugma, pagtuong, wala lukso-lukso. Wagta, ana yun. Pag uli na ko igsoon, sa diha nga nanilihig na ko. Pag panilihig na ko, nakitaan mo to nako noon. Ang bill dito sa Miller. Pagtanaw na ko. Oy, pagtanaw na ko, 168,200 pesos. Lipungko na ko. Nagsigin ko, na ko katiwa sa akong pagpanglimpyo. Pang nilihig, naglingkod na ko. Ningon akong asawa, oy, ngano ka diha? Naglingkod na ko. Kabalo na siya, unsa akong problema. Ingon akong asawa, unsa man ka? Titipan nimong wali kagahapon, kagabi kagahapon og pagtuo. Unya ikaw di ay, why pagtuo? Nauwaw ko igsuon. Nga naman, wali mi. Pagtuo, unya day, wali pagtuo. Sabi niyo, maigsuon kami mga pastor, iampo good me in town. Kay moabot sa panahon, biyang kami maluya po. Dili mi anghel. Dili mi mga malulunda nga dili maluya. Ato nga time, piting pagkaluyahan ako. Ingon akong asawa, 168,200 pesos. That is only a figure. Figure naman, numero naman na. Amo na ikadlukan ni mo. So tinuod bito, no? Tinuod yun. Nganong mahadlok man taan ni. Nga kinini ang numero naman ni. Nadasit ko igsoon. Nga nag-ampo mi nga maka-laptop, maka-ampo mi nga maka-computer, maka-laptop o maka-projector. Gitubag na sa Ginoo. Anahigayon na. Usa ka semana pagka-Birnis, ingon ang Koreano, paghuman gyud sa Koreano og wali sa Pastor Halyasgo. This is a turnover ceremony. I will give you this projector. Bag-o nga projector usa ka semana gihatag sa ako. Toshiba nga laptop gihatag usab nako. Bag-o gihapon. Grabe ang panalangin sa Ginoo. Pagkagabi dunay nanawag nako. Nanawag di akong mama. Ing sa doon, uli dayon dinhi sa Cebu. Ari sa Bulacau, dili mo mi kalargo-largo, uli gyud dayon kay naabi mi trabaho dinhi. Sa uli gyud dayon kay nadawat na namo ang gikan sa ahensya nga naghatag og mga pagsuporta sa mga pareha nato nga mga galisod. Ingkok pila man na. Ingon siya nga, kamo na li hatag ana dad-ana dito sa Miller. Isa dili lagi dapat naa ka no kana magong ahensyahan nga nagahatag gikan sa gobyerno nga muhatag ni ana. Ako kabalo ni ko ana kay kasagaran ihatag ana nila 10,000, 20,000, 15,000. Mo organize kasagaran ko nagunhuna na ko nga mao na gyud to. Ingon siya, "Kuha, ari diri uli diri ko pila man lagi na." Isa nga ambot basta dako-dako man gyud ni siya nga. Dako-dako man gyud ni siya nga kinini ang amount. Mao ba? Tanawa ko ninyo sa nga amo naman gisugan gi ana mo sa suga. Basta dako-dako man gyud. Ikukuha na ninyo, ablihin ninyo. Isang ayaw kay basig magisi unya og magisi basig dili na dawaton to Miller. Iko ka ignorante ba ninyo? Dili lagi dawaton lagi na. Ingon siya nga, maghuwat lang minimo. So among gibuhat ito sa akong asawa, nagalimi pagkabuntag sayo, Domingo, pagka-Domingo, buntag sa Domingo, hala, sige na mi og kanang ga-audit mi, nahuman pagkahapon yun, ni larga mi padong sa Cebu, girimit na mo diya sa opisina, unya pagka udto ni Largo Miss Miller, gidato na mo. Pagkagabi ay pag-abot na mo dito sa Bulacau, pagkagabi among gitan-aw na, ino ko mahala, ablihin na, dako-dako ng amount. Ha? Mao ba? Tanaw na ko, dako-dako gitunood. Akong ablihan, ako ang ginang asawa, ikay abli. So akong asawa mo, gaplano nga mo abli. Pag anak, sa ayaw na lang, ikanari abli, gatod-tod na mi. Ino ko mama, ano gatod-tod man mo? Ablihin na ninyo. Ay, basig magisi. Ino ko mama, mga ignorante mo sad mo, Kabawas akong mama. Nakabawas
Kay giingnan na mo ako mama nga ignorante unya ingon po dayon ako mama nga wala na mo ablihi kay kami na mo Ginoo ignorante pod. Wala na mo ablihi igsoon. Gidala na mo dito sa Miller Sanitarium Hospital karon Adventist Hospital Cebu. Pag abot na mo dito, asayo kayo mib, ligo mib. Daghag shampoo ang nahurot kay ngano man kabalo gyud nga dako kayo og amount to dito sakay mig taxi amo ra mig kwartahan pod mo ra mig dato kay taxi among gisakay sakay mig taxi abot de Miss Miller dali may naabot way traffic kayo kay taxi god pag abot Miss Miller sud mi dayon unya gipangita na mo ang in charge ato naa pa to si Pastor Casio mo in charge dito sa ahensya nga gikan sa gobyerno nga ihatag ang amount tabang sa mga kabus. So dito nagdala na niya. Ingon si Pastor Casio, "Oy Pastor, congratulations." Ingon siya, "Oy ma'am, salamat gyud ma'am nga naa mo din bisita mo din." Mao lagi Pastor, among gidala ni kay amo ni siyang ibayad sa katong balance namo diha nga dugay na nga gi-charge ko sa akong asweldo nga ako pinaghatag pod karabuan dinhi sa hospital. So sige. Nya Pastor, kini ni ang mulakaw sa kuha kay kini ni ang unsa ni kanapay ko sa ako likon ni sa pila ning amount ikula din may kawa sa wa pa ni ablihin ninyo kasagara ni mga 10,000 man ni mga 20,000 at least makatabang-tabang sa inyong problema makatabang-tabang ang taon sa kanani ang atong bayronon dinhi sa imong igsoon pila gito gi-charge mo Pastor ko akong gi-charge kada buwan is 4,500 dako man di ay na 4,500 dako na siya oy mapalit na nagbugas og mga kini ni ang gatas mga bata. Sumo lagi Pastor. So, sige. Sige mulakaw ko. Sa Pastor, ay nasa na Pastor og ay sa pwede ablihan mo Pastor. Isa nga pila man ko wala imi kabalog pila na nga amount. Ingon siya. Sige. Og mao na akong kini ni ablihan. Giablihan niya igsoon. Pag abli niya gitan-aw niya. Ansa ni siga yang mata. So wow, congrats. Praise the Lord, Pastor! Saan naman siya, Pastor? Isang amount, tanawa ang amount. Higala igsoon, mga kaigsoonan. Ang amount nga gihatag sa gobyerno. Amount dito, natala dito, gibasa. Pagbasa dito ni Pastor Casio, dito man ang 168,200 pesos. Walay kuwang, walay sobra. Wow! Iyang gitawag dito ang Vice President for Finance. Ato nga time si Sir Yuli pa man ang Vice President for Finance dito sa Adventist Hospital Cebu. Migawa siya sa nga, kabalo ko na kay giampo na ni Pastor. Kadako, congratulations. Kadako ba ng amount? Higala igsoon ang gibayad sa Ginoo. Igo kaayo. Nga nakatabang kanamo nga pamilya. 168,200 pesos. Way kuwang, way sobra. Sa diha nga ni uli mi. Ipadulong ni pag-uli. Itawag ko ni Sir Modisto. Insa nga Pastor. Ang imo ang gikaltas namo nimo karabuan among ibalik kanimo. Mga igsoon, mga higala, kumusta man ang pagtuo? Kung doon natin pagtuo, ang Ginoo, magahatag o milagro kanimo. 168,200 pesos. Na ako'y laptop. Na ako'y projector. O ang nakanindot. Ang sakyanan sa among igsoon sa Picas Distrito, Puro District, ang iyang si Kia nga sakyanan, auto, gihatag sa amo, walay bisan piso nga akong ibayad kaniya. Itagaan mig sakyanan. Higala igsoon ing ana kadako ang atong Diyos nga pagilagaran. Kumusta man ang imong pagtuo karon? Inintak na.
52. And Jesus said to him, "Go your way. Your faith has made you well." And immediately he received his sight and followed Jesus along the road. Mga kaigsunan, higala. 5 days after the story, Jesus was crucified. This was the last time kinikatapusan nga panahon na si Jesus ming bisita diha sa Jericho. Mga higala, kumusta ka kung wala pa si Bartimaeus nagatawag sa ngalan ni Jesus? What would have happened if Bartimaeus did not call the name of Jesus? What would have happened if Bartimaeus was not determined to get what he needed the most? Walay minagno. Kumusta man ang kinabuhi? Ikaw ba nakatubang sa mga problema, kasakit, na nagkinahanglan kag milagro karon? Si Ginoong Hesus nagahulat ka nimo aron nga ikaw matagaan ang milagro. Ang kanindot sa storya higala igsoon sa katapusan nga linya. And immediately he received his sight and followed Jesus on the road. Mikuyog siya ni Jesus dito sa dalan. Ingon si Bartimaeus, "Lord, I will follow you. After all, I have nothing in Jericho. No one cared for me just like you. Bisan asa ikaw, Ginoo, mukuyog ako kanimo. I will follow you. I will follow thee, my Savior." Igsoon, kumusta man atong pagpuo karon? Nining kabungtag, nining takna. Sultian ko kamo. Pareho nga Hesus nga naghatag og milagro sa kinabuhi ni Bartimaeus is here with us this very moment. And he could perform miracle diha sa imong kinabuhi. Ang Ginoo magapanalangin ka nato. Ang Ginoo magahatag og kasulbaran sa mga problemang imong giatubang karon. Unsa nga klase nga problema? Problema sa sakit, kahangawa tungod sa coronavirus, problema sa imong asawa, problema ba sa imong mapasaan, problema ba diha sa imong panulay, imong ba problema ang imong financial problem, physical problem, social problem, spiritual problem. Si Ginoong Hesus maghahatag og milagro. Ang Ginoo magapanalangin ka ng tanan samtang kita magapadayon sa pagsunod kaniya dinay katapusan ng kapanahonan. The Lord will bless us this very moment. In my life when trials come, my devotional life is richer. When temptations arise, I come to God for strength to find. There are moments when I forget my God. It's when life seems to be okay. Lord, I need you more today. When my life is fine and great, when everything is going my way, in times when I let go of your hand, when pride seat in my heart, when self becomes the center, that's
like David